guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Bale, balik tayo ngayon ng Binyan, Laguna. Kakabit ulit tayo ng water pump. Bale, patatlong water pump na ito ikakabit natin doon sa site. Yun, kasi yung isa is doon sa apartment nila, tapos isa sa bahay, tapos itong ulit sa ano, sa isa ulit nilang pinto. Ayan, bale patatlo na to. Yun, unang-unang papasalamat ako doon sa may-ari. Kumbaga, sa walang sawang pagsuporta, pagtitiwala sa atin. Tapos, ngayon, pakita ko sa inyo yung ano, kasi yung storage tank nito, isa lang, then dalawa yung water pump. Ayun, pakita ko sa inyo yung gagawin natin na setup. Ayun, tara sa Binyan, Laguna, guys. And guys, dito tayo sa site. Bale, alam ko, nakabili sila ng ano, ng water pump. Ano yung ano, water pump na kakabit natin yun. Binili ng may-ari. Ngayon, inaano ko lang, diadagdagan ko lang ng hangin kasi wala talagang hangin siya, wala siyang pre-charge. Kapag ka ganon, pwedeng masira agad yung bladder natin or mapilas, kagaya nito, yun no. Yan yung sa baba naman, magpapalit din kami ng bladder kasi napilas na siya. Yun no. Ito, chinik ko, kasi lahat naman ng motor bago namin install, check namin yung bladder kung may pre-charge ba siya, kasi para maiwasan natin na masira agad. Yun. Ito, ayan, dati nating install ito, okay pa siya. Check namin yung pre-charge niya, maganda pa. Nasa 29 PSI. Yan, may video tayo kung paano mag-check ng pre-charge nitong mga bladder na to, guys, para mas tumagal siya or hindi agad masira yung ating bladder. Ayun. Ito yung mga ano na, yung gagamitin natin. Ayun, no? May pipe na nakabili na yung may-ari. Tapos yun, float valve. Tapos ito, check valve, gate valve, male adapter, yun yung patente, tas mga elbow, float switch. Yan, ito ang purpose nitong float switch. Kapag ka naubusan ng tubig si storage tank natin, siya yung magka-cut off ng kuryente para hindi mandar yung water pump natin, nang sa ganun hindi siya masunog or hindi mag-run dry yung ating ano, kasi pagka ganun pwede masunog yung ating ano, motor or yung water pump natin kapag naubusan ng tubig. Naandar siya. Yan, abusing reducer 1/3/4. Yan, basic lang para masecure natin yung mga ano, yung ating PPR. Yan, bali inililinya na muna namin yung PPR. Yan, ito galing to kay ano, manggagaling niya sa service provider. Yan, ilinya ko na siya doon sa likod. Yan, yung nasa ibabaw na yan. Tapos diretso pa akit dito sa ating storage tank. Then ito, yan, kukuha siya dito sa storage tank. Bali, dalawa silang water pump na kumukuha ng tubig dito sa storage tank. Pero magkaiba ng ano yan, ng butas, kasi hindi naman pwedeng pagsamahin sa isang butas ng storage tank, kasi mangyayari niyan, hindi gagana ng normal yung water pump. Kasi syempre pag nagsabay ng higop yan, mag-aagawan yan, or yung tubig na nalabas doon sa outlet ng ating storage tank, kumbaga paghigop ng isa, kumbaga magpapangagaw ng ano, ng higop siya. Yun, pwedeng itong isa is hindi makahigop, tapos yung isa naman is umandar ng normal, pero paputol-putol din yun yung mangyari sa kanya. Kaya yung outlet niya, yun, tigisa sila isa dito, tsaka isang yun magtitigisa sila ng outlet. Yun, dito nga pala sa inlet nung water pump, naglalagay tayo ng check valve. Kasi ang purpose niyan, para hindi mag quick cycle or maya umandar yung water pump natin kahit walang gumagamit. Kasi pag wala niyan, ang tendency nito, under yung water pump natin kahit walang gumagamit or walang naka-open na faucet or grifo. Kasi mangyari niyan, yung tubig na naipon niya, binabalik niya o nagbabaklo papunta doon sa ating storage tank. Tsaka ang isa pang purpose nito, laging prime yung ating water pump pag meron tayo nito. Kasi yung tubig na pumasok dito, nakaipon lang dito sa loob ng ating casting. Pag andar ni water pump, yung may tubig na, kumbaga prime na siya, hindi niya kailangan pang i-prime or buhusan ng tubig. Kasi pag gaganon, kahit nandyan yung tubig niya, malapit lang, within half a meter lang ang layo niya dito sa water pump. Kung hindi naman to prime or hindi may tubig yung loob nito, malaki ang posibilidad na hindi niya higupin yung tubig doon. Kasi guys, ang water pump, kailangan napaprime yan before paandarin. Hindi niya pwede yung patakbuhin ng tuyo, kasi hindi niya higupin yung tubig dito.
sa storage tank guys. Yun yung purpose din ng check valve, kaya naglalagay tayong check valve. Ito may check valve din to guys. Ayun, doon lang nakalagay sa part na yan. Yan. Ito pa yun, pinapasin ko dito. Ayun o, ito niligay nila imbis na ganito hose PVC, siguro actually mas mura to kasi itong hose na to nasa 1,000. Ito lahat yan pag kinompute nya wala pang 1,000. Yan pag pinagsama-sama yan kung kano lang itong mga fittings itong Blue Elbow. Kasi ayos na rin natin kasi ito yung magiging ano nya outlet nya from water pump papunta to sa household. Iayos natin ang pwesto. Yun medyo madumi siyang tignan. Pag-uwi na rin natin. Tingnan ko na muna ito yung galing kay storage tank. Yun shock on tubig tapos papunta dito kay water pump. Tapos yun yung diba PVC dito babaguhin ko na rin ginawa ko ng PPR. Tapos dito na lang tayo. Ito na rin yung matitirang PVC nya kasi meron na lang tayo ditong T. Tapos dito na siya connect. Ito na yung matitirang PVC. Iniayos lang din natin kasi from here pataas yun PVC sa gabal pa medyo pati madaming tignan. Iaan na rin natin, iayos natin kasi kaya kung ni-retain to tsaka itong patente case na may problema kay bladder mabubuksan natin yan dito. Ito kasi hindi na kailangan ng patente itong hose na to. Yan, nabubuksan yan dito yung hose na yan pagtatanggal yan or napipihit yan para matanggal tong hose dito pag magpapalit. Kaya ngayon dito na lang tinira natin kasi may leak dito. Hindi tayo magtatanggal ng piping. Okay na rin natin dito sa yun yung patente. Mapipihit na natin to kasi ito may thread dito guys. Ayan. Ito na rin niretain natin, tinira natin. Ayan. Doon sa taas PPR na. Ayan. Ayan, binuo ko na rin pala yung kakabit natin doon sa baba. Yung magiging bypass nya. Yun, ito yung bypass nya. Ito mangyayari sa kanya. Ang inlet natin may arrow naman to. Yan, ito yung arrow nya. Ito yung ano nya. Ito manggagaling yung source nung service provider. Ngayon pasok nyo dito yung ting ito papunta to sa storage tank. Yan. Tapos pwede siyang dumiretso dyan. Halimbawa ating gagamitin yung water pump, coffee water pump. Yung flow nung galing kay service provider diretso pa rin yan. Itong tin na to galing naman yan sa sa water pump. Kumbaga yung galing sa water pump dito papasok. Yun pero yan yung meron ng pressure hanggang dito lang yan. Hindi na yan pabalik papunta kay service provider kasi mabablock na siya nitong check valve. Ngayon papasok yan dito diretso. Ito yung papunta na sa household. PVC na kasi yung sa kanya nakalinya kaya gumamit tayo ng PVC adapter, yung male PPR adapter at female thread na PVC adapter para may connect lang natin yung PVC tsaka yung PPR. Ito yun yung ating bypass. Kinabit ko na, ayan, nakakabit na siya. Pero nilinya ko muna yung papunta doon sa tangke tsaka yung balik galing sa water pump papunta ng household na guys. Yan muna yung nakakabit. Yan, yung dalawang yan, yung pipe na yan. Yung inlet tsaka outlet. Pero dito, kalas muna siya. Yung supply galing kay service provider, ayan, nakakalas muna. Kasi gusto kong makita nyo na kapag pina-under ko na yung water pump, makita nyo na hindi nagba-backflow yung tubig galing kay water pump kahit meron siyang pressure. Yun yung silbi ng ating bypass. The same time, yung naman tubig galing kay service provider is diretso ang pasok sa loob ng bahay. So ayan, naka-off na yung natin. Ayan, check natin. Meron siyang reading na almost 20 PSI. Naka-open din yung bulb natin. Ayan, naka-open yan. Ibig sabihin may pressure na yan. Pakita ko yung ginawa nating bypass. Walang nalabas na tubig. Yun nakita nyo. Naka-open yung ating, kumbaga may pressure doon sa ating water pump. Ibig sabihin, bukas yun or buhay. Yan walang nagbabackflow na tubig galing sa water pump natin. Yan, kaya i-connect ko na to para diretso na yung flow niya papunta sa storage tank tsaka sa bahay. Yun lang yung ginawa natin dito. Yan, nagdagdag lang tayo ng isang water pump. Pero isa lang storage tank nila yun. Ito yung existing kasi magkaiba ng yun, ng unit na pagdadalan. Ayan. Ito, doon sa kabila, tapos ito sa kabilang unit. Kumbaga, tigisa sila ng water pump. Pero magkaiba din sila ng supply ng kuryente. Yun, para lang yung supply ng kuryente nila. Yun nagano yung bagong kabit natin na water pump. Yun.
Yun, bali halos yung linya lang ginawa natin, tapos dagdag water pump, yung storage tank. Ayun na nga, inuulit ko, existing na yan. Ayan. At maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. At doon sa mga walang sawang nanonood, maraming salamat din po. Tsaka doon sa mga kliyente natin na walang sawang sumusuporta at nagtitiwala. Yun. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys, and God bless po.